Pinto sa katauhan ng mahal na apo kong siya. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na wagas ang pagmamahal niya. Walang maliw, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal ko, namnamin yung tuwiran upang mapatotohanan niyo siya'y buhay na buhay. Sinong magulang ang kapag nakikita niya yung kanyang anak ay parang nag-iisip, nalulumbay, o dili kaya ay parang nararamdaman mong may dinadala siya na hindi mo siya tatanungin, na hindi mo siya aaluin. Ano pa kaya ang ama na tunay na may-ari ng buhay ng lahat ng mga anak niya? Buhay po ba ang ama? Halimbawa po bilang Apo Kunching, pag tumitig akong ganyan, pinagmasdan ko yung mga alagad, may naramdaman akong sobrang pagod nila, pagod sa, siyempre, dadahilan nila pakikisama, pakikiisa, pakikipagkapwa-tao, depende po kasi yan. Subalit kung hindi mo na kaya, babawasan mo, a-adjust mo. Pero napakagaling ko pong magsalita kung minsan ay sarili mo rin hindi mo ma-adjust. Kaya lamang po, ang malaking pagkakaiba namin sa kanila, ako sinisigurado ko kapag lumakad ako, umalis ako, mission talaga. Na yun ay hinihingi ng kalooban ng Ama na gawin ko yun. Kaya naman, kahit na napuyat ako doon, kahit na napagod ako doon, di ko nararamdaman yun. Hindi halata sa aking mata na haggard ako. Puyat na yung mata ko ay ito. Sila nahahalata ko po nakikita ko po At pag may sinabi sa akin ng Espiritu, gusto kong iulat sa kanila, gusto kong ipabatid. Kung pakikinggan nila, susunod sila. Kung hindi, bahala sila. Pero may paalala. Kung pinaalala sa akin, kung pinauna sa akin, kung pinabatid sa akin, maliban kung hindi, wala po talaga akong magagawa. Ngunit ang Espiritu, kailanman ay hindi po siya nakakalimot magpaalala. Buhay po ba ang Diyos? Lagi po siyang handang magpaalala. Ayaw lang makinig ng mga pinapaalalahanan niya. Ayaw lamang sumunod ng mga pinapaalalahanan niya. Ngunit kung susunod lamang sa kanya, walang hindi magagawang mabuti sa kanila. Walang hindi matutupad sa mabuting layon niya. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, mga minamahal, kung minsan, tao na ang may problema. Tao na ang may kasalanan. Tao na ang nagbibigay ng pahirap sa sarili niya. Ngunit kapag sinalang-alang mo sa Kanya, nilagak mo sa Kanya, tunay at katotohanan po. Siya ang kalunasan, siya ang kalutasan, siya ang lahat sa buhay ng tao. Buhay po ba ang Diyos? At paano mo mapapatotohanan yan bilang isang anak Kanya? Ikaw, na tumutupad sa Kanya.
Ikaw na nagpapatotoong siya ang sinunod mo, siya ang tinupad mo, naramdaman mo yun sa sarili mo. Nalalaman mo yan sa sarili mo sapagkat may pinakikita siya sa iyong kaiba. May pinadarama siya sa iyong kaiba. Kaya naman, hindi ka kasing katwiran ng tao. Ano ang katwiran ng tao? Ay, napagod ka ako. Tutulog muna ako. Eh, ano namang gawin niyang higat, pikit, di naman makakatulog. Subalit kapag mula sa espiritu, sigurado, paghiga mo, sabi nung kausap mo, aba, nakanganga ka na pala. Subukan po ninyo. At alam nyo po ba kapag ang espiritu ng Amang naghahari at nasa pagkatao mo, alam mo nang napakahirap nyong gagawin mo na yan? Alam mo nang hindi mo alam kung papaano bilang tao? Ngunit siya, alam na alam niya pagtatagumpayin ka niya, kaya relax na relax ang pandama mo. Kaya napakasarap sa piling ng Espiritong Banal. Hindi lamang napakasarap, napakasarap. Buhay ba nga ma? At subukan po ninyo, mga minamahal ko, subukan po ninyo. Nalilito ka ba? Nagugulumihanan ka ba? Bakit? Sabi mo, maka-Diyos ka. Sabi mo, nasa iyo, Panginoon mo. Sabi mo, tinatawagan mo siya. Sabi mo, nararamdaman mo siya. Hindi totoo yan. Pag hindi ka makali, hindi ka makatulog, parang nag-aalumpihit ang katawan mo, parang nagiinit ang katawan mo, parang gusto mo magalit, parang gusto mo maginanakit, parang gusto mo magdamdam, hindi sa Diyos yan. Labanan mo na yan. Sapagkat hindi na yan sa Kanya. Yan ang maliwanag na patotoo, hindi sa Diyos iyan. Kanino yan? Maliwanag na tinura ng Ama. Ako ang kapayapaan at kagalakan. Ako ang kasiyahan at lakas at buhay. Ako ang katotohanan. Oh, kanino yun? Kaya tatanggapin mo ba? Hindi. Itatakwil mo, kaliligtaan mo, at palilipasin mo sa isip mo, hindi mo kaya yan. Paano mangyayari yan? Tatanggapin mo ang kanyang espiritu. Sapagkat ibang espiritu yung nasa iyo, habang nakakubabaw sa iyong pag-aalinlangan, pagkatakot, pag-aalala, at galit. Kaya itatakwil mo ang naghahari sa iyo at umaalipin. Tatanggapin mo ang magpapabago sa iyo ng isip at damdamin. Kaya kapag tinanggap mo siya, naramdaman mo, iba. Aba, parang lumakas ang katawan ko. Parang naginhawahan ako. Parang nag-aliwalas ang isip ko. Parang nasyan ang kalooban ko. Parang nagalak ako. Sapagkat pinatotohanan sa iyo ng Diyos mo, iba siyang kumilos kaysa sa pinaghahari mo sa iyong katawan. Buhay ba nga ma? Kaya, kung ang lahat ng tao na nagsasabing, Panginoon ko, Diyos ko, Panginoon ko, nakatawa pa ng nagsasabing, Panginoon ko, Diyos ko, pamiyami ay galit. Nasa Diyos ka ba niyan? Dinaya mo yung Diyos mong tinatawagan para mo siyang inuto. Sabi mo, Panginoon ko, Diyos ko, Panginoon ko, Diyos ko, mamaya, ano ba nga? Aba, para kayong mga manlililang. Buhay ba nga ma? Mahal, tatandaan po ninyo, wala namang may bibigkas sa inyo ng ganito at walang may babahagi sa inyo ng ganito kung hindi sa kalooban at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya kung nanamnamin nyo, susuriin nyo at pakikinggan nyo at may sasabuhay nyo, makikinabang kayo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ay tao, sabi nga ng Ama, kung batid nyo lang ang pagkilos ko, aalamin nyo sa tuwi na ito nang di mapagalang isip nyo at di mapagalang damdamin nyo. Sino nga bang gustong walang pera? Sino nga bang gustong walang trabaho? Sino nga bang may gustong tatanga-tanga? Sino nga bang may gustong walang alam? Nako,
Kapag may isip ka, hindi mo gusto yan. Ngunit huwag magmalabis ang isip mo. Baka pinapagal mo utak mo, ikaw rin ang kawawa tao. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, patnubayan kayo, makaunawa nawa kayo. Sa tama't tumpak at marapat, kayo'y makasunod, makatalima, upang ang bawat araw nyo'y kasiya-siya. Sa palagay nyo man ay wala kayo, ngunit mayroon pala, dahil ang Diyos nyo'y buhay na totoo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kung maunawaan nyo lamang ang lahat ng kaukulan na mensahe at mga kahulugan sa unang tipan, kung bakit nagalit ang Ama, kung bakit nagparusa siya, kung bakit nagbigay siya ng babala, paalala, at kung bakit nagparusa siya. Maunawaan nyo, siya'y Diyos na kaiba sa tao. Buhay ba ang Ama? Kung naunawaan mong kaibang Diyos mo at kinikilala mo siyang Diyos, bakit tayo mong ipagkatiwalang buong-buo sa kanyang buhay mo? At kung pinagtitiwala mo naman at sabi mo'y naniniwala ka, bakit ka naman natatakot kung anong nararamdaman mo? At kung sabi mo hindi ka natatakot, bakit nakikita ko? Yan ang Diyos nyo. Nakikita niya yung taong natatakot at hindi sa buhay niya. Nakikita niya yung naniniwala at hindi totoong naniniwala. Nararamdaman niya yung tapat na nagmamahal sa kanya at talusira. Mga mahal, kayo, kung susukatin kayo ng Ama, ano ang gusto nyo? Masukat niya kayo sa tama? O magkulang ang sukat niya? Sapagkat kapag nasukat kanyang tama, sigurado na sa ayon sa kanyang buhay mo. Pag nasukat kanyang mali, kulang, sigurado marami kang pagkukulang sa kanya. Buhay ba nga ma? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Nananabik siyang ang mga anak niya ay manumbalik sa kanya. Nananabik siyang masilayan niyang tapat ang mga anak niya. Nananabik siyang maging ganap ang mga anak niya. Ngunit ilan nga ang magiging ganap? Katulad mo anak, kumusta ka na? Tumayo ka nga. Umupo ka nga. 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 Yan, kailangan liksi-liksihan mo. Ayaw kong pasyente yung paunat-unat, paata-ata, lelemya-lemya. Gusto kong pasyente matibay, matatag. Kapag yung pasyente sabi, masakit po yung anak ko sakit po Anak ko, napakalabong makatanggap niyan. Subalit kapag matibay niyang, anak, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Opo, amen, sabi niya. Tatanungin mo na naman, paano ka naniniwala? Tinatanggap ko po ang mga salita niya. Paano mo tinanggap? Sinasabuhay ko po. Aba, paano ka nagsabuhay? Sa oras po na ito, inaangkin ko, magaling na ako. Totoo siya. Pero hindi ko po alam Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mamaya may misa, mga minamahal. At babasa na lamang tayo mula sa Eklesiastiko na itinurang maliwanag pagbukas ng banal na aklat. Anak, sambitin mo ito. Basahin mo ito sa kanila at bibigyan kong kapahayagan. Sa pamamagitan ng Espiritu ko, mapapaunawa kong nais ko at kalooban. Makinig po kayo. Mula sa Eklesiastiko. May taong trabaho ng trabaho
at laging humahangos, patuloy ang kayod, ngunit lalo lamang naghihikahos. Ay, may ganun pala. Totoong totoo. Mapakaraming nangyayaring ganito sa mundo. Pagmulat ng mata, hindi mananalangin siya. Pagbangon, pagdaka, talindong talima na, alis na sa higaan niya. Sabi niya, madali, ligo. Alis. Maghapon, pagbalik. Patay ang katawan sa pagod. Ganon na naman kinabukasan. Ganon ang ganon, walang pagbabago. Subukan ng taong ganito. Huwag masyadong maging abala ang isip at damdamin mo. Takbo ka pa, may patakbo pa. Humahangos, humihingal. Walang pagbabago ang buhay, iyon at iyon din. Ba't di magnilay? Aba, napag-aralan ko, Lunes hanggang Linggo, wala akong pahinga. Tinda, laba, linis, tinda, laba, linis, tinda, laba, linis. Aba, nung buhay ire. Siguro may kulang ako. Ba't kaya hindi ko pag-ukulan ng Diyos? Ba't hindi ko kaya iparte siya sa buhay ko? Ba't kaya hindi muna ako pagkagising ko'y manalangin muna? At hilingin ko sa Kanya, Panginoon, turo mo sa akin ang paraan kung anong gagawin ko sa maghapon. Panginoon, tulungan mo ako sa aking mga gagawin sapagkat ang aking sarili mahina ako bilang tao lamang. Ngunit salamat sa lakas na binibigay mo. Huwag kong panghawakan ito sapagkat ako'y may buhay. Tingnan mo, kundi katulungan ng Diyos mo. Kaya lang, nagmamadali ako, marami ako. Tsak. Sige, bahala na kayo ha. Alis na ako. Pagdating ng hapon, gano'n na naman. Para kang artista. Madaling-madali ka. Mahuli ka sa taping mo. Anin mo na lang yun. Pagkatapos niyang nag-taping, mayroon siyang bayad. Malaki. Ikaw. At nagpaganda pa. Dahil haharap siya sa camera. Ikaw. Pawis na. Humahangos ka pa. Pag naghina ang katawan mo, at hindi na bago takbo ng buhay mo, saan ka kukuha ng pampagamot mo? Sino hihiraman mo? Saan ka mangungutang? Kung alam ng tao'y wala kang pambabayad, de lalapit ka ngayon sa Diyos mo. Hindi mo siya kilala. Hindi ka niya agad pagbibigyan. Susubukan ka muna niya. Nang hindi ka pinagbibigyan, may Diyos ba ka? Samantalang nang abalang-abala ang isip at damdamin mo, hindi mo siya naalalang may Diyos ka? Mga mahal, ayaw ng Ama yan. Hindi niya gustong maghikahus ka. Gumapang ka sa hirap. Yun ang tinatawag na gumagapang sa hirap. Yaong maghapong pagod, wala namang nangyayaring maganda't mabuti. Yun at iyon din. Subukan mo nga mag-relax. Magpahinga ka. Tulungan mo sarili mo at tutulungan ka ng Ama. Hanapin mo siya at nang masumpungan mo. Ituturo niyang magaan para sa'yo. Hindi puro bigat hirap ang hinaingat daing mo. Kapag ka hindi mo binago yan, patay ka, tao. Buhay ba ang Ama? Bakit di magnilay ang tao? Nakukuha ba sa mabilisan ng buhay? Nakukuha ba sa pagmamadali ang pag-asenso? Nakukuha ba sa pagkagalit ang pera? Hindi. Manapa, kung araw-araw mahinahon ka, masaya ang isip mo, pati puso mo'y maligaya. Kapag masaya ang isip mo, payapa at may pangunawa, ang damdamin mo'y iba. Kaya ito ang kailangan mo, magnilay ka tao. Buhay ba ang Ama? Mayroon namang bahagya ng makagulapay, babagal-bagal, makinig kayo. Mahina, walang kaya, at sad-sad sa hirap.
Kaya mahaba at sad-sad sa hirap. Sad-sad na eh. Ngunit, nang lingapin siya ng Panginoon, naging matiwasay ang kanyang buhay. Hindi naman sinungaling ang Diyos mo. Hindi naman siya bulaang tulad ng tao. Hindi naman siya bulag-bingi, pipi. Lalong hindi naman siya patay. Tumatawag ka ba sa Kanya? Kung tapat ang puso mo, mangyayari ito sa buhay mo. Kung totoo ka sa Ama mo, magagawa niya ito sa iyo. At kung tunay na kilala mo siya, siyang kaluwagan mo at hindi siyang hirap mo. Siya ang kagaanan mo, hindi siyang dusa mo. Siya ang liwanag mo, hindi siyang dilim mo. Kaya tanggapin mo siya at gagawin niyang maayos ang sarili mo. Buhay ba ang Ama? Nakabangon siya at nag-ani ng tagumpay. At namangha ang lahat ng sa kanya ay nahiwagaan sa nangyari sa kanyang buhay. Yan ang Diyos mo. Kilalanin mo siya. May ginagawa siyang hindi magagawa ng kapwa mo, lalo't higit ng iyong pagkatao. May pinangyayari siya sa kapanahunan mo at panahon ng sauna at panahon sa darating pa, kaya't siya ang buong panahon mo. Huwag mong gugulin ang isip mo sa iba't ibang kaparaanan mo, kundi gugulin mo ang isip mo sa gusto niya at layon niya, at ilagak mo sa Kanya ang gagawin mo, ang bawat araw mo'y matiwasay kang mabubuhay. Buhay ba nga ma? Hindi yaong pagmulat pa lang ng mata mo, hindi ka na nakatulog sa gabi, paggising pa ng isip mo, na hindi natutulog at talaga namang gising na, idinilat mo lang ang mata mong pinikit at di nakatulog, kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Sa Diyos mo ba iyan? Paano naganap ang sinabing, ako ang kapayapaan, sumain niyo ang kapayapaan? Paano ikaw? Paano ikaw? Paano ka? Gumising ka. Anak ka ba ng Ama? Kung Ama mo siya, magtiwala ka sa Kanya. Tutuloy po ba natin? Kung minsan masarap, kung minsan masaklap ang padala ng Panginoon. Ang kabiguan at tagumpay, ang kayamanan at karukhaan, ang buhay at kamatayan sa Kanya nagmumula. Sa Kanya rin nagmumula ang karunungan at pangunawa, ang pagkatatalastas ng kautusan, ang pag-ibig at matuwid na pamumuhay. Kung inalam mo yan, hindi mahirapan ang isip mo. Kung hinanap mo siya, hindi ka na dapat magsisisi. Kung inuna mo siya, dapat hindi ka naging palpak sa buhay mo. Hindi dapat nasayang ang mga araw mo, buwan, taon na lumilipas na walang nangyayaring maganda. Lagi kang nakatitig sa mayaman, makukuha mo ba yaman nila? Lagi kang nagpupuyos ang damdamin, naiinggit ka, may maganda bang mangyayari sa inggit mo? Titigan mo ang hiwaga ng Ama na kahit na walang nagpapasibol na tubo, niya ang damo sa parang sa makatwid. Kaya kanyang patubuan ng kung ano ang mainam. Kilalanin mo lang tuwiran, sundin mo kanyang kalooban, turuan ka mo, nga na ng taong kapampangan. Ay sus, na ano pang nabyan mo, Tagalog ang sabihin mo, o kahit ano pang gusto mo. Mga mahal, tandaan ninyo, kung ang mga iba-ibang lengguwahe na ibigay ng Ama sa tao, kung ang iba't ibang salita ay binahagi sa tao, may babahagi rin sa inyo kung anong gusto niya sa isip niyo, kung hahanapin niyo, tatanggapin ay siya. Kaya't kung itong maghaharit mangunguna sa inyo, anong isip mong malilito, anong isip mong magugulo, anong puso mong masasaktan, anong puso mong magagalit, anong puso mong may laman ng sama ng loob,
na hindi niya alisin upang mabuhay ang pagmamahal at mangibabaw sa iyo ang mabuting kalooban. Mga mahal, sa Ama nakasalalay ang buhay, kaya't siyang kilalanin. Gusto mo pa bang mabuhay? Manalig ka sa buhay niya. Pahiram sa iyo, pangunahin mo'y siya. May tanong ba? Wala pa. Pero may nagtatanong sa isip. Tuloy natin. Sa kanya rin nagmumula ang karunungan at pangunawa. Lagi niyong tatandaan yan. Kasapol ng makasalanan ng kamalian at kamangmangan. Alam niyo po ba yung kasapol? Kumbaga sa nagsalpukan. Kalapat. Kataliwas yan. Kataliwas. Ano? Magkataliwas na magkalapat na magkaakma. Halimbawa, may kadiliman, may kaliwanagan, may kaangkop. Kaangkop. Ang kabuktutan ay kasama sa pagtanda ng may maitim na budhi. Naku po, di ba kayo natatakot na tumandang maitim ang budhi nyo? Kaya, kung masama ang isip nyo ngayon, baguhin nyo na. Baka kayo'y sulong ng sulong sa kasamaan nyo, hindi nyo namamalayan na pag-iwanan kayo ng ulirat nyo na walang tama, naiwan ay masama, umitim ang budhi mo, patay kang bata ka. Sabi ng tao, buhay ba nga ma? Mga mahal, manatili sa banalang kaloob ng Panginoon at mananatili ang kaloob ng Ama sa buhay ng taong mabuti ang pag-iisip at damdamin niya. Buhay ba nga ma? At ang pagpapala niya ay nagdudulot ng patuloy na tagumpay. Sapagkat ang Ama hindi hinagpis at hindi luha ang dulot niya. Ano ang dulot niya sa'yo? Kung nagkasakit kayo, binigay niya ba yan sa'yo? Gustong-gusto mo'y kalaban niya noong malakas ka. Nang binawi yung lakas mo dahil maling-mali ka at kasalanan ang ginagawa mo'y sinidlan ka pa niya ng sakit. Eh sino may gusto niya? Ang Ama mo ba? Hindi. Sapagkat nang nasa kalakasan kay gusto kanyang makuha, ngunit di mo siya pinakikinggan hanggang dumatalang takdang ang lakas mo'y bawiin ang kalabang ito para makilala mo siya at hanapin mo siya. Eh, paano kung bigla? Nakahingi ka ba ng tawad? Nakapagsisi ka ba? Tuloy natin. Uulitin natin. Mananatili sa banalang kaloob ng Panginoon at ang pagpapala niya ay nagdudulot ng patuloy na tagumpay. Maaring yumaman ang isang tao sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtitipid, ngunit sa wakas, ano ang mapapala niya? Buhay ba nga ma? Kaya kung nakikilala mo ang Ama, oo, masikap ka. Oo, masipag ka. Ang tanong, sa pagsisikap mo ba na nakamtan mo ang tagumpay mo, na nakalimot ka sa Ama mo, maligaya ba buhay mo? Kaya mapapalad ang mga nakalimot at nakaalala sa Kanya na may kalakasan pa. Matatamasa nila kung sino ang kinalimutan nila at papadamang siya nga ang buhay nila. At nang dahil nakilala at tinanggap sila, naginhawahan ang kalooban. Buhay ba nga ba? Subalit, hindi pa huli ang lahat, tatandaan ninyo, habang may buhay, may pag-asa. Buhay ba nga ma? Huwag kang managhili sa tagumpay ng masasamang tao. Gawin mo ang iyong tungkulin at manalig ka sa Panginoon mo, sapagkat madali sa Kanya na ang dukha ay payamanin niya. Buhay ba nga ma?
Gusto nyo pong pabasa ko isa-isa at baka kala nyo iniiba. Gusto mong lumigaya, gusto mong magliwanag, gusto mong makaunawa. Eto, gamitin mo ang mata mo. Gamitin mo ang isip mo. Gamitin mo ang bibig mo. Gamitin mo ang tenga mo. Gamitin mo ang puso mo. Kahit na ang kamay mo't pa ay huwag mo nang gamitin. Kaya mong tanggapin ang mga banal na aral. Kaya lamang, siguraduhin mo lamang na nakaangkop sa iyong katauhan ang magbibigay liwanag at pangunawa sa mga banal mong binabasa para hindi ka maging praning. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung literal mong babasahin ito at pag-iisip pagkatao ka, hindi mo ito maunawaan sapagkat wala sa iyo ang nagpapahayag. Sapagkat ika'y tao, ang pinagmula ng banal na salita'y banal, dapat lamang na nasa sa iyo ay banal ding tulad ng naghayag. Buhay ba ang Ama? Kaya, kilala mo ba ang Ama mo? May tiwala ka ba sa Kanya? Tandaan mo, hindi ka manghuhuli ng tutubi. Ang nanghuhuli ng tutubi, yung hindi siya kinikilala at nakikilala. Subalit ang mga nakakilala at tinanggap ay siya, ang dilim nila'y hinahawi, ang hirap nila'y pinagagaan, ang kahinaan nila'y pinalalakas, ang kanilang kabiguan ay tagumpay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sa tuwin ay sinasambit sa inyo, paano ka gagamutin kung hindi ka nagkasakit? Paano ka itutuwid kung hindi ka nagkamali? Paano ka tatanglawan kung di ka nadimlan? Paano ka bibigyan kung hindi ka humihingi? At kung humihingi ka naman ay alam na makapagkakamalit, makapagkakasala sa iyo at may lulugmok ang sarili mo dahil sa kalayawang gusto mo, agad ba pagdakay bibigay sa iyo? Titingnan muna niya kung karapat dapat na ibahagi ito sa iyo. At kapag nakita niyang ikabubuti mo, aba, mabuti ang Diyos mo, mabait ang Diyos mo, mahal na mahal ka niya, ayaw niyang magupo kang anak niyang kumikilala, tumatanggap sa Kanya, at sumasambat, nagbibigay papurit, parangal sa tuwina. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, kilala mo na siya, kilalanin mo pa. Tinanggap mo na siya, panahanin mo na. Huwag mo nang iwalay sa isip at damdamin mo, itimo mong lubos sa buong pagkatao. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ano nga bagang hindi mo magagawa, o aking Ama? Yamang lahat sa lupa na may buhay, ikaw ang lumikha. Ano nga bagang hindi mo maibibigay sa iyong mga anak na minamahal? Yamang tuwirang mapagmahal kang walang mali, walang kupas kailanman. Ano nga baga ang layunin mong mabuti na hindi nila makuha? Yaong kabanalan mo nga ayaw tanggapin ng sinuman na sa iyo'y nawawalay at kumakalimot na lubusan, kaya't di nila madama wagas mong pagmamahal. O aking Ama, patawarin mo ang kanilang pagkukulang o malabis mang pag-uugaling di marapat sa iyong pananaw, maging sa lahat nilang kamalian at kasalanan, sapagkat tuwiran mo ngang sinambit ikay mahabagin at mawain. Kawan mo ang mga anak mong nagsusumakit, nagsusumikap, alang-alang sa iyong kabanalan at sa iyong katotohanan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Sa panahon ng tagumpay, nakakalimutan ang hirap. Buhay ba ang Ama? Ano pa, o tao, na litong-lito at gulong-gulo ang isip mo? Ang dapat kong ihayag at sambitin sa iyo, upang ang dilim ay mahawit magliwanag kang totoo, na masabi mong Diyos mo'y buhay pala sa iyo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila. Totoong may white lady. Totoong mga may kaluluwang ligaw na nagpapakita, nagpapadama, subalit hindi ka niya kayang patayin. Ang papatay sa iyo, takot. Nervyos baga. Yung minumulto mo ang sarili mo. At sinisigurado ng Ama, ang nasa sa kanya'y may tapang para ang masamang espiritu ay hindi sa kanya manahan. Kaya kapag nasa mabuti kang espiritu, nako, hindi ka katanggapan ng anumang tug-tug-tug-tug-tug-tug. Sapagkat hindi sa kanya yun. Kanino yun? Tingnan nyo nga po ang katabi nyo. Oh, maganda ba katabi mo? Gwapo ba? Oh, tingnan mo ngayon ang sarili mo. Makikita mo ba? Yan, ang totoo. Kapwa mo, salamin mo. Sapagkat kung hindi makikita ng kapwa mong may dumi ka sa mata at hindi mo nararamdaman, hindi mo malalamang may muta ka. Tama po ba? Kaya bago ka mamula ng kapwa mo, tingnan mo muna ang sarili mo. O sige, linisin nyo nga po. Tingnan nyo, baka meron. Ano ibig sabihin yan? Linisin mo muna ang sariling dungis mo bago mo linisin ang kapwa mo tao. Sapagkat kung tagalinis ka ng kapwa mo at sarili mo'y marumi, kasuka-suka ka sa Ama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Oh, baka sinasabi mo, uy, may butas ang kilikili mo. Sapagkat sinuot pala niya yung damit niya, hindi niya nalamang butas ang kilikili. Eh, sabi sa iyo ng katabi mo, eh ako nga kilikili lang, eh, ikaw punja. Oh, alin ang nakahiya-hiya? Ayun pala nakabigak-gak ka. Eh, tumaas naman siya ng kamay. Ang nakita mo'y kilikili. Eh, ikaw di mo napansin nakabigak-gak ka. Sira pala sa lawal mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Ano ibig kong isabihin, mga minamahal ko? Bago ka mamahiya, sisiguraduhin mo wala kang kahiyahiyang ginawa. Buhay ba ang Ama? Maraming tao galing mamahiya ng kapwa, ngunit hindi niya alam mas nakakahiya ang kanyang ginagawa. Yan ang espiritu, matalino. O sulong, sinong taong makapagkukwento ng gayon? Pwede nyo ikwento ngayon sa kapwa nyo. Kahit kwentong kutsero sa palagay nyo, sapagkat totoo. Ngayon, kung alam mong malinis ka, ang gagawin mo na yon, nakalinis ang nasa sayo, lilinis ka ng kapwa mo, ngunit hindi yaong gagawin mo'y parang kung sino. Sapagkat tinatalaga mo ang sarili mo sa mababa at pinapahayag mo naman ang tama, kaya naman ang Ama sa'yo'y nalulugod at kinatutuwa ang iyong ginagawa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, o suyulong,
Sabi ng isang taong matipuno, maliksi eka ako. Kaya kita ekang labanan, magtakbuhan eka tayo. Ang hinamon yung nakikita niyang patpatin. Nakikita niyang pandak. Naku eka, kaya siya hinahamon ko, tusos siya pala. Kaya siya eka ang hinahamon ko eh. Kaya ko ito eka, matipuno eka ang katawan ko eh. Eh si eka'y patpatin. Naku po, mahipan lang eka ito ng hangin eh, matutumba na. Sabi ng mayabang, ano? Eh sige eka, ay ba'y kalakas eka ng loob mo, lalabang ka eka sa akin. Oo naman eka. O sige eka, 1, 2, 3, takbo! Tumakbo ngayon yung matipuno. Kayabang eh. Ang bilis-bilis. Eh yung patpatin at maliit, matalino. Sabi niya, apayan niya kitang mapagod. Sabi niya, sige, tumakbo ka ng tumakbo. Eh nakita niya humihingal na. Kinaripas niya ang takbo. Tumakbo ng tumakbo. Pagkatapos nahuli, yung matipunong mayabang. Oh, eh ba't teka nahuli ka? Eh malapit na sila doon sa hangganan. Nanalo si patpatin na matalino. Mga mahal, hindi lahat sa nakikita mong matingas na tao ay magaling. May talinong panlupa at may talinong pang-espiritual na kapag pinagtama mo yan, ibang talino ng ama sa talinon pantao. Kapag kumilos ang ama mo, baka ikaw mapahiya ka sa mapakagaling mong tao. Buhay ba ang ama? Mga mahal, sapagkat ang talinong panglupa may hangganan, ngunit ang talinong pang-espiritu ay wala. At yan ang malaking pagkakaiba ng tao. At ang mga nasa kalooban at puspos ng kalooban ng Ama, may talino siyang binibigay na hindi kayang suriin, liripin ng kapwa niya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, tandaan ninyo, dito nasusukat ngayon ang may taglay at walang taglay. Kaya may taglay kayo, magpakatalino kayo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mayroon nga ang kasabihan, matalino man ang matching, lahat ng kasabihan may katotohanan. Kukupad-kupad man ang pagong, mas matibay naman sa saan? Mas matibay saan ang pagong? Eh, sige. Ang pusa, kumakaripas ng takbo yan. Napakagaling tumakbo niyan. Subalit hindi siya pwedeng tumawid sa ilog. Kahit na pagkabilis-bilis niya. Eh, ang pagong kahit maliit, kaya niyang lumusong kahit sa tubig. Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi masasabi ng taong mabilis, yayaman ako. Hindi masasabi ng taong mabilis, agad mayaman ako. Kahit kukupad-kupad na kapwa-tao, dahil matibay at matatag sa pananampalataya niya, maaring mas mauna pa na ibahagi ng Ama ang mabuti sa buhay niya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang aking tinuturan, tao, ganang pagkatao'y di misa sa walat ito, hindi may bahagi sa inyo. Ni hindi mangungusap ng ganito sa buhay nyo, kaya't ang bawat siniwalat ko, kaloobang ibabasa inyo, pagnilayan, pagbulayan nyo, mapagtanto nyo nawa ito. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? May kaganapan kung minsan, at hindi lamang minsan, madalas mangyari ito. Halimbawa ay sa pagbubukid, mayroong maramot na ayaw nagpapadaan ng tubig sa kanyang
bukid. Tama po ba? Ayaw magpadaan ng tubig sa kanyang bukid. Ani na lang, gipitin ka dahil gusto niya maganda ang buhay. Ang kitain niya, ang anihin niya. Eh sige, talo ka niya. Halimbawa, ikaw, mabait ka, ayaw mo ng away. Talo ka niya. Dahil laging naagusan ng tubig na iniipit niya sa'yo yon. Ayaw mong magpadaan ng tubig. Ayaw niya magpadaan, ikaw hindi ka niya napapadaan. Eh ang inaasahan niya ay lagi itong bukid. Eh ikaw, oo, tama, umaasa ka rin dito, pero umaasa ka sa Diyos mo. Dumating ngayon ang pagkakataon, hindi mo na kayang magbukid. Dumating ngayon, sumagad na. Oh. Yung kapwa mo, pinagdadamutan mo, gumaganda ang buhay ng mga pamilya niya. Ikaw na madamot, walang pagbabago ang buhay ng pamilya mo. Alin ang mas magaling ngayon? Alin? Ganyan kumilos ang ama, nakikita niya kapihan, nakikita niya kaabahan. Kaya magnilay kayo. Magbulay kayo. Magbulay, magnilay, magtanto kayo. Gawin nyo lamang ang magpakatotoo. Umasa ka sa Diyos Ama. Pagpalain kayo. Umasa ka sa Ama. Sa tuwin ay buhay siya. May layong maganda. May mithiin siya. Sa'yo'y nakalaan. Ika'y mahal niya. Huwag kang hihiwalay ng anak niya. Ikaw ang buhay na maniobra niya. Pinahiram niya sa'yo, pinangalagaan kanya. Sa sinapupunan ng magulang mong ina, kaya't buong buhay ay mahal kanya. Sa tuwin ay naisin nyo, hanap-hanapin nyo siya, damhin sa puso nyong tumitibok. Ang pagmamahal niya, walang mali, walang kupas, italaga sa kanyang lahat. Halina kayo, mga anak niya, kung paano ang sikat ng araw. Napapasingkat niya, napapainit niya, gayon din ang buhay na walang silbi. Walang kwenta ka man sa kapwa mo tao, kung sama gumagawang mabuti ka. Siyang magtataas sa'yo, siyang mga alaga, papatnubayan kanyang anak niya. Kaya't gawin niyo mabuti sa tuwina, subaybay kayo ng aking ama, na mahal at di nawawalay, sa tuwina'y sa inyo'y nakabantay. Gawin niyong naisip, gumawa ng kabutihan, sa isip damdamin nyo'y tanggapin. Siya ay buhay at hindi mamamatay. Huwag niyong patayin ang pag-asa. Sa tuwina'y tanggapin na may magagawa siya. Ikaw na manahan sa kanya, gagawing mainam sa bawat araw. Kanyang patnubay di mapaparang. Halina kayo, mga minamahal ko, ipagsigawan ninyong buhay
malulugutin na aarugain kanya. Mula isip, damdamin, buong pagkatao, ipadadaman niya, buhay na buhay siya. Kalinga niya'y di napaparang. Sa'yo ay buhay, buhay sa tuwina, nasang gisingin kanya. Anak na sa kanya'y nawalay, nais niyang ika'y sa kanya'y mabalik na tuwirang. Anak na sa kanya'y hindi nakadama, nais niyang ika'y damhin mong lubos siya. O aking mga mahal, magnilay at magpulay, magtanto sa aking tinuturan. Wagas na pagmamahal ay inyong damhin, mangingibabaw sa inyo ang kasiyahan. Kaya't kayo'y magnilay, magpulay na tuwiran. Ama sa inyo'y buhay kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata'y magliwanag na tuwiran. Upang ang buhay ay maging kasiyasiya, makulay ay kanyang ibibigay. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Ama? Kung pwede nga lamang, lahat ng tao may siksik mo ang ganito. Sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa laman, sa magulang mo, sa laman, at sa kapwa mo, bilang kapatid mo sa espiritu, ang saya ng buhay sa mundo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal ko, napakabuti po ng Diyos. Kanina nga po doon sa binasbasang tahanan, ang sabi nga ay, Apo, kasi po kay nararamdaman namin sa doorknob namin may pumipihit po mga ganyan daw. Oo, kako, tinatakot niyo sarili niyo, ba't wala akong nararamdaman kako? Sabi ko sa Panginoon, meron po ba ako dito? Meron kaligaw lang. Papunta-punta lang. Natauna ka ako pumunta pala sa iyo. Umalis na. Dito po pinagsunog ako ng insenso at saka ng asin. Ayaw magsindi. Hindi ko po sinasabi. Naroon, nakikiramdam. Biglang lumagabog ang pintuan nila. Sa labas, wala namang hangin at wala namang nagsasara. Ay, sino ba ka nandoon? Sabi, ba't hindi mo ba ako sinara? Sabi ko naman, sige ka ako, paypayan mo na yan, paypayan mo na. At nang umano na. O, yun po, nang tinuran sa akin, nag-ano na. Naku, ako, pagkatagal-tagal, pagsindila, sana ka ako, kumuha kayong gaas, ganito, nakaisip yung isa dumaw daw ng gasolina doon sa tricycle. Kasi yung lagablab noon, gasolina yun ba't patay na naman? Sabi ko, sige pa. Ayaw talaga. Sige, kumuha ka ako ng, yung papel na, yung madaling masunog. Kasi kako yan, medyo may halong plastic dahil pampatibay. Sabi ko lang po yun, dahil ayoko silang matakot. Pero pagkatapos nun, sige kako anak, yun. Nung naglagablab na,
at nagtatalsika na yung asin at saka yung insenso. Sabi ko, ano ka akong ginagawa mo dyan, tumigil ka't lumisan. Hindi, yung bata na ano na. Sabi ko, sige, pasok yung bata. Sarado mo. Mga kapatid, ang gawa po ng Diyos ay napakabuti. Kaya kung siya ang mimithiin mong gumanap sa buhay mo, anong masamang magaganap sa buhay mo? Ngunit, gaano man kaganda at kabuti ang ginagawa ng Diyos sa buhay nyo, wag po kayong masyadong kampante na mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos, na puro saya lang. Sapagkat, sabi nga ay walang hamon. Ngunit dahil ang Diyos ay nasa iyo, hindi ka pababayaan. At isang maliwanag na patutuo sa tuwina ang kaganapan na talagang hindi kanya pinababayaan. Mayroon kang nakikitang kahiwagaan, di po ba? Oh, wala pa po ba kayo nakitang hiwaga sa buhay nyo? Hindi na ako magtataka, kaya pala hindi kayo makapaniwala. Bye-bye. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapag wala ka pang nakitang kahiwagaan sa buhay mo at wala ka pang naramdaman sa buhay mo, talagang di mo makikilala ang Diyos na pinakikilala ko. Ngunit at pasubali, kapag ikaw mismo may nakilala ka na sa kanyang kagawa-gawang mabuti at kahiwagaan, hindi ako mahihirapang magpaliwanag sa iyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya, tunay na waga ang gawa niya, tapat magpakailanman. Buhay po ba ang Diyos? Oops. Oops. Makiraan po. Ay, kadami na lang sa'yo. Apo ka pa rin ang apo. Buhay po ba ang Diyos? Ay, napakabuti ng Diyos. Napakabuti nga po ba?
Siguro po, kung di siya mabuti, talagang hindi nga siya mabuti, ano? Ay, hindi po. Kung di po siya mabuti, walang maglilingkod, ano? Dahil mabuti, ayan. Dahil mabuti ang Diyos, lahat ay gustong kakilalanin siya. Kilalaning lubos siya ng mga Ayan. Buhay po ba ang Diyos? Ay, dahil buhay po ang Diyos, at buhay talaga ang Diyos, ano naman po ang pandaman ninyo dahil buhay siya? Hindi po ba kayo nasisiyahan? Sa totoo lang po, subukan po ninyo. Ano? Tip ng Espiritu, hindi tip ni Apo Conching. Halimbawa, mayroon po kayong dinadala na talagang napakahigpit na hindi nyo po kaya bilang kayo'y tao. Manalangin po kayo. Yung pong talagang hindi kung ano-ano laman ang isip nyo, talagang ninanamnam nyo pong kaharap nyo siya. At nakikita nyo pong parang humahawi ang langit at kayo ay dinirinig niya. At pagkatapos nyo pong dumulog ay tama na. Huwag na kayong mag-alinlangan at kung ano-ano pang iniisip. Sigurado po. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lamang po ay, Pogi. Kamusta ka na, Pogi? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, lagi niya pong gusto yung mahalin siya, magmahal sa Kanya. Sabi nga po ng mensahe kagabi na sa mga nagdi-video, sabi nga ng kanilang shepherd, matutong mahiya sa Diyos. Totoo po yan. Kung hindi ka nahihiya sa Diyos, hindi ka mahiya sa kapwa mo tao. Kung hindi ka natatakot sa Diyos, hindi ka natatakot sa Kanya, gagawa ka ng gagawa ng masama. Kailangan magkahiya ka sa Kanya, makatakot ka sa Kanya, para maging ganap kang makalima, makasunod sa Kanyang kalooban at kagustuhan. Hindi yung takot na parang multo siya. Yung dahil alam mong makapangyarihan siya, dahil alam mong siya ang may-ari ng buhay mo, dahil alam mong sa Kanya lahat ang kapangyarihan, matatakot kang gumawa ng kasalanan dahil alam mong nakikita Kanya, naririnig Kanya, at walang malilihim sa ginagawa mo at sinasabi. Tama po ba? Yun ang sinasabing magkatakot ka sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Dahil alam mo na kahit isang katagalang alam niya, walang nalihim sa pandinig niya, takot ka ngayong magsalita ng masama. Dahil alam mo na siya'y nakakakita, kahit anong iglap, anong sandali, nakikita niyang ginagawa mo, takot ka ngayong gumawa ng di tama. Kaya, halina po kayo, pinakamahalaga, magkatakot ka sa Kanya, mahiya ka sa Kanya, upang makagawa ka na sa bawat araw ay mabuti kahit kanino. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, yung iba ang katwiran ano ba? Sino ba siya sa akin? Pag sinabi mo yan sa kapwa mo, patotoong wala kang takot sa Diyos mo. Sapagkat ang masakit sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Yan ang utos niya. Yan ang kalooban niya. Baliwala ang kapwa mo, anong pakialam ko kahit masaktan siya. Huwag ka rin magtaka kung sinasaktan ka ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Wala kang pakialam sa kapwa mo kahit makasakit ka ng damdamin nila. Di ikaw rin, huwag kang magtaka kung sinasaktan ka ng damdamin niya. Buhay ba ang Ama? Kaya dahil sinabi niya, eto, kung ano tinanim mo, siya nga anihin mo. Kaya ang taong matalino hindi nagtatanim ng lason. Yung magbubunga ng lason. Alam mong lason yung puno na yan, tatanim mo ba? Pag kinain mo, namatay ka. Ano ibig sabihin nun?
Huwag kang magtanim ng nakalalasong gawa sa kapwa mo upang ang lahat ng aanihin mo mabutit matamis sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung ano ang ginawa mo, siyang ganti sa'yo. Ugali mong manakit ng damdamin ng kapwa mo, huwag kang magtaka kung isang araw masaktan ang damdamin mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi sa buong panahon ay sa iyo. Laging tatandaan, panahon lamang. Ikaw ngayon, bukas kapwa mo, wala kang alam. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Wala kayong tanong. Kung wala kayong tanong, kayo ba'y masaya? Ayan. Masaya ang buhay kapag kapiling ng Espiritu Banal. Totoo po yan. Sabi nga nung pasyente kahapon na wala na kayo lahat. Nakiusap siya na kung pwede makausap. Hindi ko po alam kung papaano. Bakit ganito ang isip ko? Bakit ganito? Pinatotohanan lang na wala sa salapi, wala sa bagay, wala sa anuman ang kapayapaan. Sabi sa kanya, siguro po ito na yung mga kasalanan ko noon sa unang buhay ko. Ay, pag kinalimutan mo ka ako ang mga kasalanan mo at nagsisi ka na, huwag mo nang konsensyahin ang sarili mo. Dahil napatawad ka na ng Ama. Dahil nakukonsensya ka pa, hindi ka pa totoong nagpatawad. At di ka pa napatawad. Kaya, magpatawad ka at patatawarin ka. Paano po ba yun? Ewan ko na sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Aba, paano daw ba iyon? Gusto ko sabihin tiktikin kaya kita para malaman mo. Mga kapatid, bakit nga ba ganun? Pag-aralan po ninyo. Sige, marami kang pera, marami kang bagay. Kung hindi ka makatulog, hindi ka makalik, sinusurit ka ng budhi mo, ikaw kaya'y mapapatag. Nako, pumunta ka na lang sa kubo na lang ang bahay mo, pero paghiga mo tulog, pagising mo patag, kesa naman ikaw'y maraming pera. Sabi mo, aba, baka isang araw tumakbo ka na niya. Buhay ba ang Ama? Mahal, napakaputi po ng Panginoon. Kaya nga po binibigay niya yung kapayapaan para maging masayang buhay. Kaya binibigay niya yung kasiyahan para nakukontento ka sa buhay. Kaya binibigay niya yung kagalakan para hindi ka lagi nalulumbay. Ba't ano pa ang kulang niya? Kumising ka, ikaw ang kulang, bahala ka. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pagpalain kayo. May tanong po ba? Wala kayong tanong? May mamaya pa. Sapagkat may misa po ng alas 6 at may gawain pagkatapos, nasa sa inyo po kung gusto ninyong makipagmisa o makidalo sa gawain. Subalit, siguro po ngayon ay pwede na tayong mag-uwian. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, pangungunay sama, pagharian kayo, mapuspos ng liwanag ang bawat isa, upang maunawaan ninyo kung anong layo niya at nasa sa inyong buhay, at matupad nyo kung anong kalooban niya. Ang pagpapalay malawak sa daigdig, tamuhin ninyo kanyang kagalakan. Pagpalain.